bago magawa yung visibility stand. After na magawa yung visibility stand, ginawa pa? Hindi po. Ngayon pa ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Local man, national man. It's the same thing over and over. It's just worsened. Nakakabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. Wala po tayong klarong solusyon o master plan. Mananatili po itong unlit. Therefore, Malacanang also, kung gaano tayo kaseryoso dun sa po, mas seryoso naman tayo dito. Otherwise, ang galing na natin kung dito because it's a waste of money. Ako na po yung makikita sa personal way, ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil hindi unlit ang pasensya sa ating mga. I have to push my friends on the table because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or half, we was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Ron. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in this province of Bulacan. Matagal na niyang pinatanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang hindi ko sabihin taon-taon kasi ilang beses tayo daan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-i-express ng galit sa walang katapusan na bagyo. Ako lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw din ng flood control. Nagtaon po lang ng nabigyan na sinasabi niya na ayaw din ang flood control. Galit siya dahil ang Bulacan na pamahalan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Tanong ko po, mga kapwa ko JIL people, meron po bang nasaktan sa mga ginawa natin? Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32 ang sabi doon, the truth shall set